Hello! Magandang gabi. Good Sunday evening po. Naku, pasensya na po kayo, late na late ako. Alam nyo kasi, ang ginawa ko ngayong hapon kasi medyo umuulan, sinamantala ko po na maitanim na yung mga matagal ko nang gustong itanim. Nagtanim ako ng papaya kasi ang tataas na nila eh. Malunggay, yung binigay ng kapatid ko na kamyas, tsaka abukado. Abukadong masarap, kaya ko po tinanim dyan sa likod bahay. Naku, maliit lang naman yung lote ko sa likod, kaya magsisiksikan sila doon. Pero gusto ko po kasi may sariling, alam nyo yon, kayo po magtanim din kayo kahit nagaano kaliit ang inyong likod bahay, bakuran. Kasi maganda na yung meron tayong sariling source ng makakain, lalo pa na pamahal ng pamahal ang mga bilihin, di ba? Kaya po ako na late. Kaya kasi nga habang umuulan, at ako may bagyo Akala ko nga dito pupunta na naman yun ang dadaan ng Bicol, buti hindi Salamat naman hindi. Kasi delikado itong bahay ko. Pero hindi ko naman sinasabing buti nga dahil sa Mindanao dumaan. Siyempre, hindi naman natin sinasabing gano'n. At least medyo hindi ako masyadong mag-worry. Hindi pa naaayos itong tirahan ko. So, hindi na nga sana ako magbibideo kasi sobrang late na Kaso, mayroon po talagang dumadami. Araw-araw po may bagong issue Actually, yung kahapon, nakapag-vlog na ako nung tungkol kay Robin. Kaso, hindi ko na po pinablish kasi nagkaroon ako ng issue. Hindi ko maintindihan kung ano ang issue doon. Hindi naman ako nagbabago ng mga pananalita or whatever. Hindi ako gumagamit ng video ng iba. Ewan ko kung anong issue yun, kaya hindi ko na tuloy na, hindi ko na for review yata. Anyway, so ito po yung gusto kong pag-usapan natin. Itong latest balita tungkol sa kay BP Sara at sa Department of Education. Siguro nabalitaan nyo na rin, na mayroon na naman pong anomalya na lumabas, yung ipinalabas ng COA. Biruin mo, by the billions of pesos ulit. Mga undelivered na educational materials, siguro mga books or mga educational tools na siyempre kailangan nyo ng mga teachers sa mga schools. Ito nga po na namumroblema na tayo sa nagiging bobo na yung mga estudyante natin. Kulelat na kulelat tayo sa international exam. Tapos ganito po ang nangyayari sa DepEd, na mayroon palang mga educational equipment, materials, books na hindi na-deliver, nandiyan lang sa nasa bodega. Sa bodega ng supplier. Kasi bakit? Kasi may issue yung DepEd doon sa supplier na mayroon daw hindi nababayaran. Merong hindi binabayaran. Mariosep, mga kababayan, paano ang DepEd hindi makabayad? Ang laki-laki ng budget. Di ba? Pinakamataas na budget sa lahat ng ahensya ng gobyerno, ang DepEd. Tapos may mga isyong ganito na hindi nakakabayad ng warehouse, kaya hinuhold nung supplier yung yung mga items, kaya hindi magamit. Ano ba yan, BP Sara? Sos, Mariosep? Kasi nga, anomalya na naman to At isa pang mas matindi po. Yung halaga yata ng mga educational tools na yon na naka-hold dyan sa isang warehouse ay nagkakahalaga ng $3 billion. 3 billion pesos.
Just imagine, gaano karami. Kaya naman siguro walang magamit itong mga teachers sa mga schools pagtuturo dahil dyan. Nakaimbak lang dyan, sinayang. Sinayang yung mga materials, sinayang yung pera na budget. Saan na pupunta ang pera, mga kababayan, di ba? Napaka-spoiled nga sa lahat ng mga agencies, yan ang pinakamalaki ang budget. Tapos may mga isyong ganyan. O isa pang issue sa DepEd, yung mga mga withholding taxes, tsaka yung mga contributions sa SSS, sa GSIS pala, GSIS, PhilHealth, tsaka mga withholding tax, hindi daw nire-remit. Siyempre, di ba yung itong mga deductions na ito, automatic ito na binabawa sa mga sweldo ng mga teachers. Automatic na inaawas. Sino ba nag-aawas? DepEd? Tapos, nasaan yung pera na inawas? Worth billions din po. So, hindi yun na i-submit hindi na remit sa PhilHealth, hindi na remit sa GSIS, sa Pag-ibig, tapos yung sa BIR na mga taxes nila. Kasi di ba pag hindi ka nakapagbayad on time sa mga bayaring ito, may may penalty. O sino pong pipenaltihan? Di yung mga teachers, pero bayad sila dahil kinaltasan na sila. Nasaan yung pera? Bakit? Well, maybe, hindi naman ibinulsa. Baka hindi naman. Kumbaga, mabagal lang yung pag-remit. Wala sigurong available na tao na magdadala doon sa bangko? Or sa BIR mismo? Or sa GSIS? Ano yan? Kawawa naman yung mga teacher. Binawasan, kinaltasan ng sweldo, tapos hala. Ngayon, ito pong tungkol dito, anyway, si VP Sara naman ay 2 taon na ba? Wala pa naman magdadalawang taon na nakaupo dyan sa DepEd. Hindi naman siya siguro ang may gawa nitong anomalyang ito. Baka doon pa sa past administration, kasi 2022, 2023 pa lang ngayon. Adi yung mga tao yun ng tatay niya. Mga tauhan. Nung past administration, tatay ni VP Sara. Ngayon, sabihin pa po na ang may gawa nito ay yung past administration. Hindi ba chini-check? Hindi ba nag-check yung present administration? Hindi ito nakita? O talagang hindi naman nagre-research? Hindi nagtatrabaho? Kasi kung 2022, 23 ngayon, of course, hindi naman si Sara ang may gawa, pero wala siyang ginawa para hindi ito natuklasan, hindi ito natuklasan man, hindi inaasikaso. Kasi bakit? Kasi ang may gawa, yung mga tao ng tatay niya. Hala, billions of pesos po. Kailangan maibalik po ito. Hindi pwedeng hindi dahil pera po ito ng mga teacher at mga empleyado. Hindi lang teachers, mga empleyado ng DepEd. Bakit hindi ito maasikaso ni VP Sara? Di ba? Tapos may panahon siya makisaw-saw sa kung ano-anong mga issue na wala namang kinalaman sa DepEd.
patol ng patol sa pakikipag-away sa House Speaker. Kumbaga ano ba yon? Politika? Mas inaasikaso politika kaysa yung talagang trabaho niya. Sinusweldohan po siya dyan. May budget. Nagkaroon pa nga siya ng confidential fund Di ba? For 2023. Ang wala siya, ang winala na, tinanggal yung sa 2024. Dahil napansin. Hala, ganito na baka, my goodness mga kababayan, ganito talaga kakurap ang mga opisyal natin. No wonder. Kaya po hindi tayo umuusad ang bansa natin, lalo na itong mga estudyante natin. Hindi maka-keep abreast sa mga international quizzes, exams, international students. Dahil po, mukhang kinukurakot ang budget. Tingnan mo yan. Worth billions of pesos ang nandiyan sa bodega na dapat magagamit. O isa pa dyan, yung, di ba yung anomalous din na, yung mga laptop, yung mga overpriced laptop noon, na binayaran, hindi naman nagamit ng mga teachers, isinuli. Hindi naman nagamit. Pero overpriced. Ngayon, hinayaan na lang ba yun ng government? Hindi man lang ba hinabol? Mga kababayan, hahayaan na lang ba yun ng present government na naibulsa na? Aba, dapat bawiin yun. Diba? Dapat lang bawiin. Kasi talaga namang very obvious naman na binulsa. Sus Marius. Naku. Mukhang wala na tayong mapili na halos lahat na lang ng mga opisyalis natin sa gobyerno talagang makakatiang. May mga may mga sakit na klepto. Diyos ko. Paano naman tayo uunlad niyan kung ganyan po ang mga ginagawa? Di ba mga kababayan? O ngayon, ito ang isang problema na hinaharap ni BP Sara. Baka ipatawag pa siya sa Congress dahil dito. Kahit hindi siya ang nagbulsa niyan, hindi siya ang may kagagawan niyan, pero hindi niya inaasikaso. Magdadalawang taon na siya diyan Ba't hindi niya nalaman yan? Hindi siya nagbubusisi? Kaya dapat lang siguro na mag-resign na lang siya. Palitan na lang ng mas matino. Di ba mga kababayan? Nagpapasahod tayo ng mga tao na wala namang kwenta. Okay. Yun lang po ang gusto kong sabihin, mga kababayan. Hanggang dito na lang muna at let's pray for our country. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsubaybay. At sana'y patuloy po kayo magsubaybay at sana i-share nyo naman po ang aking video at paki-like naman. Lambing lang. Okay? Ang hina-hina ko na nga kasi kulang ang like Okay? See you next time. Peace.